Ang nilalaman ng iniwang bag na puno ng mga pilak na barya ay agad na nagbago sa ugali ng gwardya patungo sa hindi imbitadong mga bisita. Ang pagkalito ng gwardya sa pinagmulan ng malaking halaga ng pera ng bata ay napalitan ng bigat ng gantimpalang natanggap. Ang matatag na utos ni Bayek higang nabigyan sila ng pribadong lugar sa loob ng pavilion ay nagpakita ng kumpiyansa na hindi akma sa kanyang edad. Ipinakita rin ni Higang ang kanyang kaalaman sa lokal na lutuin nang agad niyang iutos ang paboritong putahe ng lugar, ang roast duck. Ang tactical na desisyon na ipagpaliban ng paghain ng pagkain ay nagbigay kay Higang ng sapat na oras para sa isang mahalagang usapan kasama ang kanyang kapatid. Ang paunang pagsisiyasat ng lugar na isinagawa ni Pakan ay nagtakda ng susunod nilang direksyon sa paghahanap. Ang oras ng paghihintay para sa in-order na pagkain ay nagbigay sa magkapatid ng perpektong pagkakataon upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa paligid. Ang agarang pagkilala ng Sacred Blade sa pamilyar na estatwa ay nagpatunay sa tamang landas na kanilang tinatahak. Ang partikular na tagubilin na pindutin ang isang bahagi ng estatwa ay parang isang pahiwatig sa paglutas ng isang sinaunang misteryo. Ang tamang pagsunod sa mga tagubilin ay nagresulta sa pagbukas ng isang lihim na lagusan na nag-imbita sa mga manlalakbay sa kailaliman nito. Ang paghanga sa mga mata ni Beckhagen ay nagbunyag ng kanyang kaalaman sa mga katulad na mekanismo sa ibang mga lugar. Ang taos-pusong paghanga ni Beckhagen sa kaalaman ng kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa mga lihim na mekanismo ng sinaunang templo ay nagpatibay sa lumalaking respeto sa pagitan ng magkapatid. Ang matapang na paglukso ng magkapatid sa bukas na lagusan ay nagmarka ng simula ng kanilang magkasanib na pakikipagsapalaran sa paghahanap ng isang misteryosong artifact. Ang masusing pagsusuri sa silid sa ilalim ng lupa ay nagbunyag ng mga bakas ng mga naunang bumisita na nagdulot kay Beckhagen na maniwalang natuklasan na ng mga may-ari ng pavilion ang kayamanan. Ang di inaasahang kalamangan sa sitwasyon ay ang kawalan ng takot sa mga sinaunang patibong na tinanggal na ng mga naunang mangangaso ng kayamanan. Ang aksidenteng pagkakatuklas ng mga dokumento sa mesa ay nakatawag ng atensyon ng mga mananaliksik. Ang nilalaman ng natagpuang mga dokumento ay nagbunyag ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng tagapamahala ng sangay na si Oyen Leroux at sa misteryosong may-ari ng ilang pavilion. Ang mga naka-encrypt na tala ay naglalaman ng masasamang plano upang tanggalin ang may-ari ng pavilion at ang kanyang pinagkakatiwalaan, habang ang natitirang impormasyon ay hindi na maunawaan ni Beckhagen. Ang malalim na pagkaunawa ng Sacred Blade sa mababang antas ng mga kodigo ng Ocean Branch ay nagbigay daan sa kanya na madaling ma-decrypt ang mga tala na nagbunyag ng alitan ng kapangyarihan sa loob ng Ocean Branch. Ang di inaasahang pagtuklas ni Beckhagen sa estatwa ng nilalang na Pichu, na kilala sa kakayahan nitong humikayat ng kayamanan, ay sinamahan ng tiyak na tagubilin mula sa Sacred Blade upang manipulahin ang mata ng estatwa. Ang kumpiyansang pahayag ni Beckhagen tungkol sa lokasyon ng nakatagong kayamanan sa likod ng pader ay sinamahan ng maingat na hiling sa kanyang kapatid na lumayo sa ligtas na lugar. Ang matapang na aksyon gamit ang espada ay nagresulta sa pagkasira ng estatwa na nagtatago ng sinaunang lihim. Ang matagumpay na pagtuklas ng lagusan sa pader ay nagbigay daan sa susunod nilang hakbang sa kanilang pakikipagsapalaran. Minarkahan ng mahalagang sandali sa kanilang paghahanap ang pagkabigla ni Beckhagen sa hindi pangkaraniwang maliwanag na liwanag na nagmumula sa bukas na lagusan na salungat sa nakikita ng iba. Ang awkward na pag-amin ni Beckhagen tungkol sa pitch black na kadiliman na kanyang nakita ay nagdulot ng nakakaaliw na tawa mula sa Sacred Blade na naalala ang espesyal na reaksyon ni Beckhagen sa kanyang espada. Ang matalinong payo ng Sacred Blade na samantalahin ang pagkakataon ay nagtulak sa batang lalaki na pumasok ng mas malalim sa misteryosong lagusan. Ang pag-usad sa mas malalim na bahagi ng lagusan ay nagdala kay Beckhagen sa isang kamanghamanghang pagtuklas ng pinagmumula ng maliwanag na liwanag, isang misteryosong kwintas. Ang likas na kilos ni Beckhagen patungo sa kwintas ay humantong sa isang mapanganib na sandali. Ang biglaang pagpapalabas ng maliwanag na enerhiya mula sa kwintas ay lumikha ng nakakagulat na epekto ng pagsipsip sa buong paligid. Ang disoryentasyon ni Beckhagen sa bagong espasyo ay napalitan ng takot nang biglang lumitaw ang materialisadong Sacred Blade of Immortality. Ang nagtatanong na reaksyon ni Beckhagen tungkol sa pagiging material ng katawan ng kanyang mentor ay sinagot ng isang misteryosong paliwanag tungkol sa kanyang kamanghamanghang swerte at kapanganakan sa ilalim ng isang mapalad na bituin. Ang paghanga ng guro sa maswerteng kapalaran ng mag-aaral ay pinalakas pa ng katotohanang nasipsip ang espiritual na lakas ng mata ng Pichu, na nagbigay kay Beckhagen ng pagkakakilanlan bilang isang tunay na mapalad na tao.
Ang biglaang pagkaunawa na ang maliit na bagay na hawak niya ay ang alamat na mata ng Pichu ay lubos na nagpagulat kay Becky Gang. Ang nakakagulat na pag-amin ng guro tungkol sa kanyang pakikipagtulungan sa dating pinuno upang kunin ang mata mula sa isang totoong Pichu upang makabuo ng mahiwagang kwintas ay nagbunyag ng sinaunang lihim ng artifact. Ang mahinaong pagtanggap ni Becky Gang sa pagkakaroon ng mga multo at mahiwagang nilalang ay ikinagulat ng guro dahil sa kakaibang reaksyon niya. Nang isuot ang bagong nakuha niyang kwintas, ipinakita ni Becky Gang ang malalim na interes sa likas na katangian ng misteryosong liwanag na kanyang nakita bilang manifestasyon ng espiritual na lakas. Ang matalinong paliwanag ng guro tungkol sa relasyon ng tatlong Dians at ang papel ng espiritual na lakas bilang pinagmumula ng enerhiya ng Upper Dian ay nagbigay liwanag sa posibleng epekto ng kwintas sa mga problema ni Becky Gang sa Key Energy. Ang tapat na pag-amin ni Becky Gang na siya ay napapagod kahit mula sa mahihinang Chiong ay nagbigay diin sa kanyang pag-asa sa tulong ng nakuha niyang artifact. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagkasira ng sitwasyon ay sumire sa sandali ng pag-asa. Ang natutuwang komento ng guro tungkol sa kadalian ng pagkuha ng bihirang artifact ng kanyang estudyante ay nagpakita ng kasiyahan sa nangyayari. Ang unti-unting paglaho ng silweta ng guro ay nagmarka ng pagtatapos ng kamanghamanghang sandali ng pagbubunyag. Ang matagal nang hinihintay na paggising ni Becky Gang matapos ang isang mystical na pakikisalamuha sa sinaunang artifact ay bumasag sa tensyonadong katahimikan ng dungeon. Ang pag-aalala ni Beck Hagen habang pinapanood ang kanyang nakatatandang kapatid na hindi pa rin nagigising ng mahigit isang oras matapos ang misteryosong contact nito sa artifact ay nagpakita ng lumalalim na pag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Ang papalapit na tunog ng mabibigat na yapak at ang nakakatakot na pag-uusap ng mga di kilalang tao tungkol sa kanilang balak na gapusin sila ay nagbigay ng bagong panganib sa kanilang sitwasyon. At ang pag-abandona sa mga natuklasang mananalakay ay nagbago sa sandali ng muling pagkikita ng magkapatid. Ang napapanahong paggising ni Becky Gang ay sumabay sa babala ng kanyang guro tungkol sa isang dakilang pagkakataon upang subukan ang bagong lakas sa nalalapit na laban. Habang naghahanda ang nakababatang kapatid para sa labanan, natuklasan ang mga mananalakay nang mapansin nila ang butas sa pader at magpasyang siyasatin ito, natuklasan ang mga nagtatagong magkapatid. Ang pagkabigla ng mga hindi imbitadong panauhin nang makita ang dalawang musmos sa isang lihim na lagusan ay sinabayan ng kanilang pag-aalinlangan na madungisan ang kanilang kamay ng dugo ng bata, na maaaring bumalik bilang mga bangungot sa kanilang buhay. Ang mautak na si Becky Gang, na natukoy na ang mga lalaki ay mula sa 5th Lower Gate, ay sinubukang lutisin ang sitwasyon ng mapayapa sa pamamagitan ng pag-alok ng mapagbigay na gantimpala kapalit ng kanilang kalayaan. Sa kabila ng sorpresa ng kanilang presensya, pinanood ng Sacred Blade nang may interes ang taktika ni Becky Gang, na ipinaliwanag ang kanyang handgerang magtatag ng magiliw na ugnayan sa 5th Lower Gate habang kinikilala ang hindi napapanahong pagkakataon para sa diplomasya. Ang nakakatakot na kilos ng paglabas ng espada ay sinamahan ng mapanlibak na papuri sa tapang ni Baekhyong, na may nakatagong pahiwatig tungkol sa isang partikular na problema. Ang biglaang utos ni Becky Gang sa kanyang nakababatang kapatid ay nagsilbing senyales upang magsimula ang hindi maiiwasang sagupaan. Ang kidlat na atake ni Baekjun ay ikinagulat ng kalaban, na malubhang nasugatan at ipinakita ang kahangahangang husay ng batang mandirigma. Ang napapanahong payo ng Sacred Blade ay nag-udyok kay Becky Gang na sumali sa laban, na pinalawak ang saklaw ng sagupaan. Ang kasiglahan ni Becky Gang ay kapansin-pansin sa kanyang kahandaang makipaglaban. Nang isa sa mga kalaban ay biglaang umatake, ang kahangahangang dali ng pagdisarma ni Becky Gang sa kalaban ay nagbigay sa kanya ng pagkaunawa sa di inaasahang paglago ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang isang kritikal na sitwasyon ay lumitaw dahil sa espadang natigil sa kaluban nito, na nagtanggal kay Becky Gang ng pagkakataong gamitin ang kanyang pangunahing sandata sa isang mapagpasyang sandali ng laban. Ang matinding pagsisikap ni Becky Gang na mapalaya ang espadang naipit ay naputol ng mahalagang payo ng kanyang guro na magtuon ng pansin sa pagprotekta sa solar plexus. Isang napapanahong pag-iwas ang nagligtas ng buhay ni Becky Gang nang ang suntok ng kalaban sa leeg ay nag-iwan lamang ng mababaw na sugat sa halip na isang nakamamatay na pinsala. Ang tagubilin ng guro tungkol sa pangangailangan ng paggamit ng Chiong ay tila isang napapanahong paalala ng kabagalan ng kilos ng kanyang estudyante sa kritikal na sandali ng laban. Ang agarang pagkaunawa sa kanyang pagkakamali ay nagdala sa mabilis na counterattack ni Becky Gang, na nagtapos sa isang brutal ngunit epektibong galaw laban sa mata ng kanyang kalaban.
Ang desperadong pagtatangka ng bulag na kalaban na matagpuan ang hindi nakikitang kaaway ay walang silbi habang dumadaloy ang dugo sa kanyang wasak na mukha. Ang matalinong babala ng Sacred Blade tungkol sa pangangailangan ng sakripisyo upang makamit ang tagumpay ay nagbigay ng mahalagang aral para sa batang mandirigma. Ang praktikal na payo sa teknika ng pagpapalakas ng suntok sa pamamagitan ng twisting movement ay nagbigay kay Becky Higang ng kinakailangang kalamangan sa laban. Ang mapangwasak na suntok na humiwalay sa ulo ng kalaban mula sa katawan ay nagtapos ng laban. Ipinakita ng epektibong pagsasabuhay ng mga payo sa tunay na labanan ang kahusayan ng batang miyembro ng Beck Clan. Ang taos-pusong paghanga ng Sacred Blade sa kakayahan sa pakikipaglaban ni Becky Higang ay nagpatibay ng kanyang pambihirang potensyal. Ang matalinong babala laban sa sobrang pagpapakasaya sa pagkatalo ng mga simpleng mercenaryo ay isang mahalagang paalala ng pagpapakumbaba. Ang likas na paggalaw ni Beck Higang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid matapos ang laban ay nagpakita ng kanyang malalim na malasakit para kay Bihon. Ang matalim na obserbasyon ni Bihon tungkol sa karanasan ng kanyang kapatid sa laban ay nakabatay sa kanyang kumpiyansang mga aksyon sa laban. Ang hindi inaasahang pagtuklas na ito na ang ikatlong karanasan sa pakikipaglaban ng magkapatid ay nagdala kay Beck Higang sa mga alaala ng kanyang sariling mga pagsubok sa kamatayan. Isang buhay na alaala mula sa kanyang nakaraan ay lumitaw sa guni-guni ni Beck Higang, ang unang pagkakataon ng pagharap sa karahasan, nang may isang hindi sapat na tao na may kutsilyo na nanghihikayat ng mga tao sa isang bus stop. Ang likas na aksyon upang protektahan ang kanyang ina ay nagdala kay Beck Higang upang itulak ang umaatakeng baliw sa kalsada. Ang malupit na kinalabasan ng unang salpukan ay nagwakas sa kamatayan ng umaatake sa ilalim ng mga gulong ng dumadaang bus. Ang pormal na pahayag ng pagiging inosente ay hindi makapagbigay ginhawa kay Beck Higang mula sa mahirap na moral na karanasan na kaugnay ng hindi sinasadyang pagkuha ng buhay ng isang tao. Ang ikalawang karanasan ng pakikipag-ugnayan kay kamatayan ay nangyari sa kakaibang mga kalagayan, nang ang Sacred Blade of Immortality, na naging bahagi ng katawan ni Beck Higang, ay ginamit ang kanyang mga kamay upang maghatid ng isang nakamamatay na hampas. Ang malalim na pagkaalam ni Beck Higang sa kanyang pagiging kasapi ng isang mandirigmang angkan at ang mga realidad ng mundong ito ay nakatulong sa kanya upang tanggapin ang hindi maiiwasang karahasan sa kanilang buhay. Ang makatwirang pag-unawa sa mga batas ng martial world ay nagbigay daan kay Beck Higang upang tanggapin ang katotohanan na ang mga umaatake mismo ang pumili ng kanilang kapalaran nang magdesisyon silang magsagawa ng isang pagtatangkang pagpatay. Ang hindi inaasahang paglitaw ng isang batang lalaki na nagpapasalamat na nailigtas mula sa isang pagtatangkang pagpatay ng mga mercenaryo ay nagdala ng bagong kaganapan sa pag-unlad ng mga pangyayari. Ang taos-pusong pasasalamat ng naligtas na lalaki ay ipinahayag sa isang solemn na pangako ng walang hanggang pasasalamat mula sa buong Western Branch at isang garantiya ng karapat-dapat na gantimpala. Ang tensyonadong sandali ng pagpili sa pagitan ng mungkahi ni Beck Hon na alisin ang saksi at ang paggawa ng ugnayan ay nalutas ng desisyon ni Beck Higang na alamin ang pangalan ng naligtas na tao. Ang mahalagang pagtuklas sa pagkakakilanlan ni Jonggo, ang kanang kamay na anak na babae ng pinuno ng Western Branch, ay nangyari sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga naunang natuklasang talaan. Ang matalim na tanong ni Beck Higang tungkol sa pagtataksil sa hanay ng Fifth Lower Gate ay nagbukas ng kasaysayan ng isang paghihimagsik na sumabog matapos ang kamatayan ng nakaraang pinuno. Ang matigas na pagtutok ni Beck Higang na malaman ang pagkakakilanlan ng magiging tagapagbayad ay tumama sa diplomatikong pag-iwas ni Jonggo, na nangakong magbigay lamang ng walang hanggang pasasalamat. Ang matibay na pagsusuri ni Beck Higang sa katapatan ni Jonggo sa pamamagitan ng banta ng kamatayan ay nagpatibay ng pagiging maaasahan ng batang lalaki, na nanatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo kahit nasa harap ng kamatayan. Ang pagpapakita ng magic necklace ay hindi nakapagpabago sa kalooban ni Jonggo, na nagpapatibay sa desisyon ni Beck Higang tungkol sa pagiging maaasahan ng batang lalaki. Pinilit ang kalaban na talikuran ang karagdagang pagbabanta matapos ang hindi inaasahang bigat ng espada na muntik nang tumama sa ulo ni Beck Higang habang sinusubukang takutin si Jonggo. Hindi ito napansin dahil sa kanyang kakayahang magpanatili ng tuwid na mukha. Ang praktikal na paraan ng paglutas sa problema ay naipahayag sa diskusyon ukol sa kompensasyon, at nangako si Jonggo na aalagaan ang pagtatago ng lahat ng bakas ng insidente. Ang mahalagang alok ng suporta sa impormasyon mula sa espesyal na sangay ay sinamahan ng personal na pangako ni Jonggo na pagsilbihan ang mga interes ng Panginoon gamit ang lahat ng magagamit na paraan. Ang estratehikong pag-iisip ni Beck Higang, na suportado ng karunungan ng kanyang guro,
ay nagpakilala ng potensyal na benepisyo ng pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa lower fifth gate. Isang matalinong pagsubok sa kakayahan ni Jonggo ang nagsimula sa alok na hulaan ang pagkakakilanlan ni Baek Hee-gang na may pangakong mahalagang gawain kung magiging kasiya siya ang sagot. Ang maingat na pagsusuri sa kanyang boses, paraan ng pananalita, at pag-uugali ay nagbigay daan kay Jong upang matukoy na si Baek Hee-gang ay isang batang kinatawan ng isang maharlikang pamilya na dalubhasa sa martial arts. Ang lohikal na conclusion ng pagsusuri ay humantong kay Jonggo sa tamang hinuha na si Baek Hee-gang ay kabilang sa Baek clan. Isang nakakatawang sitwasyon ang lumitaw mula sa maling pagkakaintindi sa seniority ng magkapatid, na nagdulot ng pagkairita ni Bihon at masayang pagsang-ayon ng Sacred Blade sa talas ng isip ni Jong. Bilang gantimpala, binigyan si Jonggo ng isang malinaw na gawain na kolektahin ang impormasyon tungkol sa mga bisita ng Baek clan na tila simula ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Napag-usapan din ang mga praktikal na aspeto ng kooperasyon, ang pera ay inilaan para sa pag-oorganisa ng mga serbisyong postal, at ang responsibilidad ng pagtatanggal ng mga bakas ng insidente ay iniatang kay Jonggo mismo. Ang mga nakapapawi na salita ni Baek Hee-gang na nagbigay ng buong responsibilidad sa nangyari, ay naglalayong iligtas ang nakababatang kapatid mula sa posibleng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang malinaw na pagtatasa sa pagbabago ng saloobin ng kanilang ama, mula sa aktibong pagpaparusa patungo sa malamig na pagwawalang bahala, ay nagbigay kay Baek Hee-gang ng pag-asa para sa mas magaan na kahihinatnan ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang hindi maiiwasang pagsisiwalat sa patriarka tungkol sa kilos ng kanyang mga anak ay sinamahan ng detalyadong ulat mula sa tagapagtulong tungkol sa kanilang presensya malapit sa pavilion. Ang malalim na pagkadismaya ng patriarka sa pag-uugali ni Baek Hee-gang, na kamakailan lamang bumalik sa tahanan, ay ipinahayag sa kanyang madilim na reaksyon sa natanggap na ulat. Ang matibay na intensyon ng patriarka na personal na lutisin ang sitwasyon ay nagdala sa kanya sa mga silid ng kanyang panganay na anak. Ang mahigpit na parusa sa anyo ng mga hampas sa mga binti gamit ang baston ay naging pagpapahayag ng galit ng ama para sa hindi karapat-dapat na pag-uugali ng kanyang panganay na anak. Ang galit na tanong ng ama tungkol sa pag-unawa sa kahalagahan ng apelyidong Baek ay sinamahan ng patuloy na pisikal na pagpaparusa sa panganay para sa hindi wastong pag-uugali at pagdawat sa nakababatang kapatid sa mga kadudadadang pakikipagsapalaran. Ang mahalagang babala ng ama tungkol sa nalalapit na Seven Stars Council sa loob ng 5 taon ay naghayag ng parallel sa pagitan ng mga konseho ng Great Sects, tulad ng Dragon at Phoenix Council, at ng mga pagpupulong ng Great Clans. Ang makasaysayang tradisyon ng mga martial competition ng mga ninuno sa mga konseho ay nagbagong anyo sa isang modernong plataporma.